Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagdalaw sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio at sa pagdalo natin ng banal na misang ito, itaas natin sa Diyos ang ating papuri at pasasalamat, gayon din ang ating po mga personal na kahilingan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal, upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at malwalhating makarating sa ligayang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos, yamang itinakwil nyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi dapat karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pumunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila si Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo.
Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak na puspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na niyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Minsan po, sa isang kumbento, mayroong isang lalaking nagwawalis. At mayroong bumaba sa kotse at nagtanong, sabi niya, "Tutoy, nasaan ang pari dito? Ipapabless ko ang aming kotse."
Ang sabi ng nagwawalis na lalaki, magbibihis lamang po ako. At siya'y bumaba, nagsuot ng pampari. Ang sabi ng bumaba sa kotse, hindi ikaw ang kailangan namin, pari ang kailangan namin. Ang sabi ng dating nagwawalis, ako nga po ang pari dito. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pari na hindi nakilala kaagad-agad sapagkat hindi siya nakasuot ng sutana o ng pampari at gayon din sapagkat siya'y nagwawalis sa harap ng kumbento. Naikwento ko ito, mga minamahal na kapatid, sapagkat sa mabuting balita, hindi lubusang kilala ng isa sa mga alagad ni Jesus ang pagkatao at pagkadiyos ng ating Panginoong Kristo. Kaya sinabi ni Felipe, O Jesus, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Ang pagtatanom na ito ay nagpapahiwatig ng hindi lubusang pagkakilala ni Felipe sa ating Panginoong Kristo tungkol sa kanyang pagkadiyos. Bagamat sa 3 taong pagsama niya sa ating Panginoong Kristo, palagi ipinangangaral ni Jesus kung sino siya. At ipinangaral ni Jesus that He and the Father are one. He is consubstantial with the Father when it comes to divinity. That means His divinity is the same as the divinity of the Father. Iisang pagkadiyos ang mayroon sa Jesus at ang ating ang Diyos Ama. Mga minamahal na kapatid, hinimok ni Jesus ang kanyang mga alagad, lalo na si Felipe, kung hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala kayo sa aking mga gawain. Ano-ano po ba ang mga ginawa ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupang ibabaw? Gumawa siya ng maraming mga kababalaghan, ng mga himala, nagpagaling ng mga may sakit, iba't ibang karamdaman, lumakad sa ibabaw ng tubig, nagpatawad ng mga kasalanan, bumuhay ng patay, at marami pang iba. Diyos lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito, at sa mga gawang ito na ating Panginoon Kristo, ipinakilala na niya na siya nga ay Diyos, at ang Ama ay sumasa Kanya, at siya ay sumasa Ama. Mga minamahal na kapatid, sa ating din pong buhay, mayroon din po tayong mga pagtatanong sa Diyos. Kuminsan dahil sa kakulangan ng ating pagkakilala, awareness, or knowledge of Jesus. Mayroon din kuminsan pag-aalinlangan, pagdududa sa ating pananampalataya sa mga hindi kanais-nais na ating nararanasan sa ating pong buhay. Subalit alalahanin natin ang mga pagkakataon na naramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon Kristo nung tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Naramdaman natin ang presensya ni Jesus ng Diyos nung walang-wala tayo. Naramdaman natin nung tayo pinagaling ng Diyos, nung tayo ay mayroong karamdaman. Kaya't sa pagdalaw natin dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, muli nating inaalaala ang paggalaw o pagkilos ng Diyos sa ating pong buhay. Kagaya sa unang pagbasa, ang mga Hudiyo hindi kaagad-agad naniwala kina Bernabe at San Pablo. At sinulsulan pa nila ang mga kasama nila, gayon din ang mga Hentil, na ipagtabuyan ang 2 alagad ng ating Panginoon. Subalit sa puso nila ay naroon ang kagalakan sapagkat sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Ano man ang mangyari sa ating buhay, mga minamahal na kapatid, alam natin na ang Diyos ay kapiling natin. Ginagawa niya ang mabubuti para sa atin. Bagamat sa gitna nito, mayroon pa rin tayong pagdududa marahil. Subalit sana matigib din tayo ng kagalakan sa ating puso, yamang kilalang kilala natin si Jesus.
hindi lamang bilang tao, kundi bilang Diyos din. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ay nayani, ito rin ay tumahimik na ang buwan ay tumindi Sa iyong kagandahan, bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kaniyang kabiyak na puso, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos, si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking moot at tanggulang. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanalig ang puso'y di hihilig sa yaman, kundi sa Diyos
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang mga taga-parokya at dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multipurpose building. Sila po ay nasa bandang gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikaapat, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. At ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon, isang pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng nais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo or Sacred Place. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at mabisita na rin po si Santa Clara at sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapaalala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio.
Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong sumama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 20 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulo ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati, Sama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo.